Almasiga Tree sa Cafe de Almasiga at Rio Totar sa Barangay Maliko. Ang detalye mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, good morning kapartner Jay at sa lahat ng mga nakikinig. Nagniningning ang mga Christmas lights na pinailawan sa higanting Almasiga Tree sa Cafe de Almasiga at Rio Totars na matatagpuan sa Barangay Maliko, boundary ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ito ay personal na dinaluhan ni Santa Fe Mayor Liwayway Karamat at ang honor couple na sina Dr. Joy Rio Totar Obaldo at si Sir Reverend Dominador Obaldo at ng iba't ibang guests mula sa Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Umaasa naman si Dr. Obaldo na lalo pang darami ang mga guests and customers na bibisita rito at nagpapasalamat ito sa SMNI sa suporta. Sunshine News Blast! Through SMNI, of course, alam ko na dadagsain ito kasi alam ko naman worldwide ang SMNI and makikilala nila at saka first dito sa Maliko na magkakaroon ng parang magiging Christmas village. Kasi sa view deck ng Talal Mountain, maglalagay kami ng nativity doon. Ayon naman kay Sir Reverend Dominador, matitikman dito ang masasarap na kapeng Arabica na galing pa mismo sa farm dahil ang concept nito ay farm to cup kung saan malaking tulong din ito sa komunidad. Sunshine News Blast! Yes, mayroon na po kami. Actually, may mga kuwan na po kami. May mga ino-offer na po kami na mga foods, yung mga silog-silog. We have top silog, we have long silog, we have bang silog. And of course, mayroon po kaming mga pasta din. And of course, we have a new product ngayon. Mayroon na rin po kaming pizza with different flavors po. Samantala, nag-alay din isang dance presentation ang grupo ng mga kababaihang kabataan mula sa Barangay Maliko at nakipagkaisa rin ang bawat isa sa isang community dance. Ang Barangay Maliko ay una ng pinamugaran ng rebelding grupo, ngunit ngayon ito ay insurgency-free na at nag-uumpisa na ang pagdami ng mga negosyo rito. Patok din ang nasabing cafe para sa mahilig sa adventure at nature dahil mala chicken intestine ang daanan rito at napakalamig pa ng klima. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong bahal, Vic Tahod kapartner mo sa balita at serbisyo. Kaugnay pa rin sa balitang yan, Santa Fe Mayor Karamat nagpasalamat sa mag-asawang Ubaldo sa pag-put up ng negosyo sa Barangay Maliko. Ang detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, nagpapasalamat si Santa Fe Nueva Vizcaya Mayor Liwayway Karamat sa mag-asawang Ubaldo dahil sa pag-put up ng mga ito ng negosyong coffee shop sa Barangay Maliko sa sinasabing boundary ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe Nueva Vizcaya. Saad ng Mayora, malaking bagay ang mga negosyong ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng Barangay Maliko at sa pag-angat ng income ng lokal na pamahalaan. Sunshine News Blast! Exciting. Siyempre kasi this is my first time to witness lighting of Christmas tree na live tree talaga, Almasiga tree. And actually, it's my first time to see an Almasiga tree. Native ako ng Santa Fe pero hindi ko po nakalakihan na makakita ng Almasiga tree. Dito lang, first time ko na makita ng Almasiga tree. Samantala, natutuwa rin ang Mayora dahil anya ito ay katuparan na sa kanyang mga nakikita noon na magkakaroon ng mga negosyo sa Barangay Maliko. Nagagalak din ang Mayora sa isinagawang Christmas lighting dahil first time nitong ma-witness ang higanteng puno ng Almasiga na pinailawan ng Christmas light. Sunshine News Blast! Maswerte ang mga taga Santa Fe, particularly Maliko, dahil nagkaroon kami ng sabihin na natin kababayan, dahil we already considered them our kababayan na minahal ang lugar namin. Sabi nga nila, this is a sleepy town
pero andito sila at dinevelop ang lugar natin. Para naman malaking tulong din po sa economy ng Santa Fe ang pagpapatayo nila ng ganitong establishment. More power to Pastor Dunes and Dr. Joy, and may their try in this. Dagdag ni Mayor Karamat ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Welcome sa bayan ng mga turista dahil maraming pwedeng dayuhin sa bayan kabilang na ang mga falls. Bukod pa rito, ipinagdidiwang din ng bayan ng Kalamuya Festival sa Marso at iniimbitahan nito ang lahat na ma-witness ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. At dagdag pang balita at Cafe de Almasiga sa Barangay Maliko, swak para sa mga nature lover ayon sa isang customer. Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Yes, good morning kapartner. Swak para sa katulad niyang nature lover at mahilig sa malamig na klima ang Cafe de Almasiga na makikita sa Barangay Maliko, sinasabing boundary ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ito ay nahiyak ni Nim Perez in Comunidad sa exclusive interview ng Sunshine Radio News Team at SM9 North Luzon. Sunshine News Blast. Maganda po siya for the person na like me na gustong-gusto ang environment. I'm a beach lover and at the same time a cold weather lover as well, sir. So sa mga like katulad ko, lalo na po I'm an advocate for mental health. It's good to be here kasi talagang ma-relax not only your body but your mind also because of the weather, the cold weather and the environment, the ambience. Anya, masarap din ang kape dito sa Cafe de Almasiga dahil ito ay natural at fresh galing sa farm. Dagdag nito, ito ang dahilan kung bakit niya ito dinayo kahit galing pa siya ng La Union. Sunshine News Blast. Mahaba yung biyahe pero when you get here, talagang makakalimutan mo yung pagod mo. Weather pa lang, papalapit ka pa lang dito sa Cafe de Almasiga, talagang marerelax ka na. And when you started to spit the coffee, talagang solid. I'm a Sadic person pero I recommend their coffee kasi talagang very organic. Samantala, si Nim ay naging host at MC rin sa sinagawang lighting kung saan dinaluhan ito maging ng barangay captain ng Maliko. Ilang mga residente rito, Santa Fe Mayor Liwayway Karamat, Sir John Simon Menro Santa Fe at mga owner couple na sina Dr. Joy Ubaldo at Sir Reverend Dominador Ubaldo, principal ng Maliko Elementary School at marami pang iba. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumado si Bien Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, may git sa 1,400 benepisyaro sa Mangaldan na apektado ng Bagyong Egay nakatanggap ng emergency cash transfer ng DPWH. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Tuwang-tuwang mahigit sa 1,400 benepisyaryo sa Mangaldan matapos ibalita na makatatanggap ang mga ito ng emergency cash transfer mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang ECT program ay bilang tulong sa mga mamayan na higit naapektuhan sa nakarang super typhoon Egay. Ayon kay Mayor Bonafide Vera Paraino, bawat beneficiary ay tatanggap ng 9,000 pesos. Pinakaapektadong barangay sa Mangaldan nung nakasaksagan ng super typhoon Egay ang Aman Sabina, Anulit, Panawang, Pateng, Buenlag, Dabed, Gisangin, Gilgilonen, Inlambo, Makayog, Malabago, Nabalwan at Ibaliw. Sumailalim naman sa profiling at validation ng 1,457 beneficiary na pinangunahan ng DSWD, katwang ang Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, mga mag-aaral sa Bunuan Bukid National High School aktibong nakilahok sa anti-bullying lecture ng Dagupan CPS. Ang detalye mula kay Kapartner Ilet Bor Briguera. Kapartner Ilet. Sumailalim sa mga pag-aaral ng Bunuan Bukid National High School ng anti-bullying lecture sa Barangay Bunuan Bukid, Dagupan City, Pangasinan. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ni Police Captain Shane G. Daishego,
CCAD officer ng Dagupan City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon B. Palisok. Aktibong nakilahok sa nasabing lecture ang mga mag-aaral ng Bunuan Bukid National High School at nagkaroon din ng partisipasyon ang ilan sa mga question and answer ng police. Layunin ng ganitong aktibidad ng Dagupan PNP na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan kaugnay sa anti-bullying para sa maayos at payapang buhay na magdadala ng kaunlaran. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Mur Briguera, kapartner mo sa balita. At dagdag pang balita, ATI Ilocos Region naghahanap ng aplikante para sa Youth Scholarship Grant on Organic Farming. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Big Town. Kapartner Big. Naghahanap ang ATI Ilocos Region ng trainees at farm partners para maging kabahagi ng Youth Scholarship Grant on Organic Farming. Ang nasabing training ay 21 buwang internship program para sa mga kabataan na nais matutunan ang buhay ng isang magsasaka at organic practices. Ang nasabing pagsasana ay binuo ng 9 na buwang on-site training sa mga farm partners at isang taong hands-on practice at implementation ng inamungkahing business enterprise. Layunin ng scholarship program na matutunan ng mga kabataan ng organic agriculture at gawin ito sa kanilang hanap buhay. Magbibigay ng sabing programa ng startup support at mentoring sa implementasyon ng business enterprise na magbibigay sa mga kabataan ng kakayanan na maging organic agripreneurs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bigtahod kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, Napolcom Regional Office 1 bukas na para sa walk-in applicants ng PNP entrance examination sa Pangasinan simula Nobyembre or ngayong araw. Ang detalye muna kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Bukas na ang Napolcom Regional Office 1 para sa mga walk-in applicants na nais lumahok sa PNP entrance examination sa Pangasinan. Magsisimula ang proseso ng mga walk-in applicants ngayong araw, November 16 hanggang bukas, November 17, na gaganapin sa Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen. Gaganapin naman ang PNP entrance examination sa December 10, 2023. Para sa nais mag-apply, dalhin lamang ang original birth certificate, transcript of records, diploma, certificate of graduation, government-issued ID at iba pa. Samantala, limitado lang ang mga residente ng Pangasinan ang proseso ng aplikasyon para sa PNP entrance examination. Para sa Diyos at Pilipinas kong mga Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sa iba pang mga balita, labing isang paaralan sa Alaminos City sumailalim sa gulayan sa paaralan program on site validation. Ang detalye mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Sumailalim sa gulayan paaralan program o GPP on-site validation ang labing isang pampublikong paaralan sa Alaminos City, Pangasinan. Ibinida ng bawat paaralan ang kanilang luntian at masiglang gulayan at maging ang kanilang mga best practices at innovations sa organic farming na siya ang pinaka-focus ng taon ng Patimpalak. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng DepEd Alaminos City Division sa tuunan ng Schools Division Superintendent Dr. Vivian Luz S. Pagtatapatan at ng Alaminos LGU sa umuno ni Mayor Ars Brian C. Celeste. Gawin ng GPP na isulong na organic agriculture at backyard gardening sa kanayuanan upang magkaroon ng sapat na supply ng sariwang gulay at dagdag ng mapagkakatikitaan para sa bawat pamilya. Maliban dito, suportado din ng GPP ang school-based supplemental feeding, national greening program at climate change adaptation. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Vivian Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating mga balitang regional, diskwento caravan para sa mga produktong Noche Buena. Simula ngayong araw sa mga malls ng lalawigan ayon sa DTI Pangasinan. Ang detalye mula kay Kapartner Ilet Mor Briguera. Kapartner Ilet. Magsisimula na ang diskwento caravan para sa produktong Noche Buena sa mga malls sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw, November 16, ayon sa isang opisyal ng Department of Trade and Industry o DTI.
Dahil dito ay hinikaya din ni DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Daraten ang mga mamimili na sulitin ang pagkakataon na makabili ng musmurang Nutribena products para sa Pasko at Bagong Taon. Dagdag pa ni Daraten, maaaring makakuha ng diskwento sa mga produkto nang hindi bababa sa 10%. Kabilang naman sa mga kumpanya na lumahok sa Caravan, ang Magic Group of Companies at ang CSI Stores at iba pa. Samantala, binalaan naman ni Daraten ang publiko na maging mapanuri sa kalidad ng mga binibiling Christmas decors, lalo na ang Christmas lights. Anya maaaring masuri ang pagiging tunay ng isang produkto sa pamamagitan ng Philippine Standard o PS Quality o Safety Mark at Import Commodity Clearance Stickers para maiwasan ang mga insidente ng sunog tuwing Pasko. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Mor Briguera, kapartner mo sa balita at service.